Ginoot ginang. 10 kahon ng ginto. 10 balde ng manok. Ito ang pasasalamat na ipinangako ko sa iyo. Salamat sa pagtukoy mo sa aking kamatayan. Natulungan mo akong malampasan ang pagsubok. Ako si Beishai. Isang tao na marunong lang magpa-forecast, wala nang iba. Isang tamad at mahilig kumain na maliit na diwata. Sa wakas, sa araw na ito na siya ay 26 na. Nakapag-ipon na siya ng pera pang pensyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng swerteng hulog sa iba. Sapat na, sobra pa nga. Ilagay mo na dyan. Sa hinaharap, araw-araw na lang magpapadala ka sa akin ng manok na hita. Siguradong gagawin ko. Nakikita ang buong kama ko na puno ng ginto. Akala ko sa buong buhay ko. Pwede lang akong humiga hanggang sa mamatay. Hindi ko inasahan na paggising ko. Diretso na akong nakalipat sa isang panahon ng digmaan sa sinaunang panahon. Nang bata pa. Gising ka na. Ito ang tinapay na hiningi ko sa kapitbahay. Hatiin mo na lang ang kalahati kay Xiao Cao. Saan ito? Nasaan ang hita ng manok ko? Nasaan ang aking puno ng ginto? Sobrang sakit ng ulo ko. Ikaw, tanga, bagong panganak ka pa lang. Tinalikuran ka na ng mga magulang mo. Kung hindi dahil kay Charlie na may mabuting puso. Iniligtas kita at dinala sa bahay. Matagal ka nang patay sa tabi ng daan. Hindi ako tanga. Pero tanga talaga ako. Hindi siguro makakatama. Kung tumawid sa panahon ng digmaan sa sinaunang panahon, okay lang sana. Pero nakuha pa akong maging tanga. Anak, bakit naman nagsasalita ka na naman ng kalokohan? Nanghihilo ka ba dahil gutom? Kumain ka na. Tita Lee. May iba pa bang pagkain? Hindi ko ito kakainin. May iba pa bang pagkain? Nakalimutan mo ba? Ang ating baryo. 3 buwan na silang nagugutom. Kahit na may taggutom. Hindi naisip ni Tita Lee na iwan ang orihinal na katawan. Tunay siyang mabuting tao. Tita Lee, kainin mo na lang kasama si Xiao Cao. Sa 6 na buwang ito, naglalaban ang dayan at hilagang teritoryo. At dumating pa ang taggutom. Kung ganito ang sitwasyon, mamamatay tayo sa gutom lahat. Pero magbabalat din ako ng swerte. Hindi naman mahirap humanap ng makakain. Tignan natin kung saan meron pagkain. Meron na. Mga kababayan, alam ko kung saan may pagkain. Sasama ko kayo para hanapin. Hindi naman tanga yung batang to. Nagsimula ng mangarap ng malayo. Ang mga ligaw na gulay sa loob ng 20 milyang paligid ng baryo na ito, ay kinahukay na lahat. Sa gubat na ito, huwag mo nang banggitin ang mga ibon. Pati ang dumi ng ibon ay nawala na. Saan pa tayo hahanap ng pagkain? Tito Lee. Bakit hindi mo pa rin pinapalayas ang gago na ito? Mag-ingat ka, baka ikaw pa ang magmukhang tanga. Mahawa kayo. Huwag kang magsalita ng kalokohan, umuwi ka na. Yali, marunong akong manghula. Alam ko kung saan may pagkain. Ilang taon na niyang inalagaan itong gago. Ngayon naging baliw na siya. Yali. Itapon mo na agad itong gago. Huwag kang magpapakabaliw at kakain ng tao kapag nagwala ka na. Kung hindi ka naniniwala, sasagutin kita ng isang sugal. Mabilis mong hulaan sa akin, kung magagawa mong maintindihan ang isang bagay. Ibababa ko pa nga ang ulo ko para kumain ng tae. Anong sa tingin mo? Sabi ko na nga ba, hindi mo pa rin maipaliwanag at nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Huwag na kayong magpapansin, mga kasama. Huwag na kayong makipaglaro sa hangal. Ikaw, Balo ni Zhou. Sikat na bunganga sa baryo. Kadalasan, hindi mo mapanatili ang sikreto. Pero may isang bagay. Talagang hindi mo kayang ipaalam sa lahat. 5 taon na ang nakalipas. Nahulog ka sa asawa ng katabing bahay. Si Ginoong Wang. Tumahimik ka. Ano bang problema, hindi ba't kailangan kong malaman ang tamang oras? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Tuwing gabi, nagkikita kayo sa maliit na gubat. At nagdadalang tao ka sa kanyang anak. Dahil sa pagkalaglag, mahina na ang kanyang katawan. Pagkatapos mamatay ang asawa, hindi na siya makakapagpakasal muli. Walang ibang nakakaalam tungkol dito maliban kay Lao Wang. Ngunit si Lao Wang ay namatay na sa digmaan 3 taon na ang nakalipas. Paano niya nalaman ito? Baka nga marunong siyang manghula. Ayaw mo lang ba akong mapasama sa inyo? Sama-sama tayong maghanap ng pagkain. Bakit mo pa kailangang magkalat ng chismis tungkol sa akin dito? Sige, pupunta na ako. Tita Lee, maliit na damo. Maghanap tayo ng pagkain. Sama-sama tayong pumunta para tingnan
Kung hindi tayo makahanap ng pagkain, babaliin namin ang kanyang mga binti. Ay, hindi ba sinabi mong dadalhin mo kami para maghanap ng pagkain? Nasaan na? Nga. Tuloy lang. Pagkatapos nito, mararating mo na ang hangganan ng hilagang teritoryo. Kapag nagpatuloy ka pa, mararating mo na. Naku po. Hindi na tayo alis. Kung makita tayo ng mga sundalo sa hilagang rehiyon, hindi na natin masisiguro ang ating buhay. Uwi na tayo. Tingnan mo, nandyan lang sa unahan. Dahan-dahan lang tayong kumain. Kung kulang, may dagdag pa. Maliit. Sabi mo, ang mga butil na nakuha natin. Kung saan nanggaling? Bakit parang hindi ako mapakali? Ah, ito pala ay pagkain ng militar. Ha? Kain namin ay pagkain ng militar. Ikakasama pa tayo nito. Ito ang mga taong nagnakaw ng mga rekurso. Matapang na babae sa nayon. Sabi niya, paano mo nalaman ang ruta ng aming tropa sa pagdadala ng pagkain? Ginoong Xiao, mag-usap tayo. Pakainin mo ako ng 3 beses sa isang araw. Dagdagan mo pa ng isang hita ng manok. Tutulungan kitang kalkulahin ang mundo. Paano? Alam mo talaga ako. Ang ikatlong prinsipe ng Dayan. Ang walang talong Diyos ng digmaan, Xiao Ju. Sino ang hindi nakakakilala sa kanya? Hindi ka pa sumasagot. Sa tanong ng general kanina. Nakuha ko sa pagsusugal ng swerte. Hokus-pokus lang. Alam mo ba? Ang pagnanakaw ng pagkain militar ay parurusahan ng kamatayan. Hindi tayo pwedeng kasuhan ng general. Siya yun. Siya ang gustong sumama sa atin. Para mangalap ng pagkain. Huwag niyo kaming patayin. General, kami ay mga inosente. Bakit ka naging traidor? Kung hindi dahil ako ang nagdala sa inyo para kumuha ng pagkain, gutom na sana kayo. Malamang mga espiya ng kalaban ang mga ito. Sadyang ninakaw nila ang pagkain ng ating hukbo. Ibalik niyo sila. Magtanong ng maayos. Hindi ako isang espiya. Mga general. Maikli lang. Ako ang nakakita sa paglaki niya. Simula bata pa siya, nakatira na siya sa baryo na ito. Hindi siya isang espiya. Huwag niyong dalhin siya. Sinasabi ko ang totoo pero hindi ka naniniwala. Ganito na lang, kakainin ko ang iyong pagkain. Bibigyan kita ng hula. Ang babaeng ito ay wala talagang takot sa akin. Tuwing 15 araw ng buwan, magkakaroon ka ng sakit. Ito ang lason na ibinigay sa iyo ng prinsipe ng Daxian. Kahit ikaw ay anak ng isang dalagang tagapaglingkod, hindi nito masasagasaan ang trono ng prinsipe tagapagmana. Pero ikaw ay magaling sa parehong larangan ng sining at militar. Sa maraming prinsipe, ikaw ang pinakapaborito ng emperor. Matagal ka nang nalason. Kailangan mong magpabuti agad ang katawan mo. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong hanapin si Lei Wuying. Walang bakas ng Biyernes Santo ng gamot. Tungkol sa aking pagkalason, tanging si Shen Xiao lamang ang nakakaalam sa hukbo. Paano siya nakakaalam? Lene. Swerte ka naman. Ang mga tao mo ay nahanap na ang Biyernes Santo ng gamot. Walang kwenta yan. Matagal nang nagretiro ang dakilang parmasya. Nagpadala kami ng mga piling sundalo at espiya. At nagsikap maghanap ng 3 taon. Ngunit hindi namin siya nahanap. Paano posible na ngayong araw ay bigla na lang namin siya natagpuan? Bakit hindi mo matanggap? May isang espiya sa ilalim mo na nakatulong sa isang matandang lalaki sa Nanshan Island. Ang matandang iyon ay ang dakilang parmasya. Mabilis siyang darating para magulat sa iyo. Maghintay ka lang. Huwag mong subukang magpaligoy-ligoy gamit ang ganitong paraan. Agad kang sumama sa akin pabalik sa kampo para sa interogasyon. Ulat. General, ang gamot na hinahanap mo ay hinanap ng aking nasasakupan sa loob ng 3 taon, at sa wakas ay natagpuan na. General, talagang tama ang sinabi ng babaeng ito mula sa nayon.
Dalhin siya at ang mga nayon pabalik. Isama sa kampo ng mga nakasama sa hukbo. Maghanap ng tao para bantayan. Ay naku. Ang saya. Nakapasok na tayo sa kampo. Hindi na tayo mag-aalala kung walang karne. General. Hindi pwedeng isama ang taong ito. Bakit naman? Hindi siya kasya sa tabi ko. Tao na nagtaksil at naglabag sa tiwala. Umalis ka. Bakit ngayon lang? Hindi na ako magpapakasala ulit. Pakiusap, dalhin mo ako. Sa kampo. Iba pang tao, dalhin na. Bigyan siya ng isang tent na mag-isa. Magpadala ng tao para bantayan. Bakit walang hita ng manok? CJ, masaya na ako kung meron akong kakainin. Isang taong walang tahanan, gusto pang kumain ng hita ng manok. Sige na. Masaya na ako kung meron akong kakainin. Mas maganda pa rin kaysa matigas na tinapay. Ang tigas ng kama na ito. Sakit na sakit ako sa pagtulog dito. Ayos lang na lang. Mas mabuti pa kaysa mamatay sa gutom. Mas mabuti pa kaysa mamatay. Ang babaeng ito ngayon, halos mamatay sa kamay ng general. Ngayon ay may lakas ng loob na humiga at matulog. Talagang malaki ang loob. Tama. Nakalutas na. Ang pinakapangunahing problema sa pagkain at tirahan. Kailangan ng magplano. Tungkol sa aking daan patungo sa tagumpay. Tapos na. Ngayon sa kampo ni Xiaoju, may malaking pangyayari na mangyayari. Ginoo, Diyos ng gamot ay dumating na. Talagang Diyos ng gamot ang taong ito. Mukhang kakaiba. Ginoo, nitong mga nakaraang taon sa digmaan, sobrang nasira ang katawan mo. Sa ngayon, mabibigyan kita ng pag-aalis ng bahagi ng lamig na lason. Kung gusto mong tuluyang mawala, kailangan mo pang maghintay. Ano ba ito? Bakit ang sama ng amoy? Hindi ito mabaho. Ito ay maingat kong ginawa para sa general. Ang gamot na ito, kailangang inumin mo agad. Mabilis ang bisa ng gamot. Kailangan kong suriin. Hindi mo pwedeng inumin ito. Gamot ng general, kailangan kong suriin ito ng personal. Naglakas loob kang maglagay ng lason sa gamot. Hindi ka naman gamot na banal. Sino ang nagsabing ipinadala ka? Ako ang gamot na banal. Hindi ba't kayo ang humiling sa akin na dumating? Ang hinahanap namin ay gamot na banal. Hindi ikaw ang peke dito. At nangahas kang maglagay ng lason sa gamot. Dalhin mo siya palabas at patayin. Ang kapal ng mukha mo. Ginagamit ko lang ang lason para labanan ang lason. Tanga ka. Huwag niyong patayin siya. Patayin siya. Wala nang pag-asa ang general. Sakto ang dating mo. Hindi mo ba sinabi na siya ay isang dakilang manggagamot? Bakit puro lason ang mga gamot niya? Hindi kaya mga espiya mula sa hilagang kaharian lahat? Pinlano na nila ito ng maaga. Nagpanggap na dakilang manggagamot. Para patayin ang general ng aming pamilya. Ano bang sinasabi mo? Una sa lahat, hindi ko pa nakikita ang matandang ito. Wala kaming pagkakakilala. Pangalawa, siya ang banal na gamot. Ngayon ay 15 araw na. Kung hindi ka pa uminom ng gamot, ang general sa inyong tahanan, malalason na ang lason. Kung maulit pa ngayon, wala nang makakatulong sa kanya. Tama ka. Kahit na yung batang babae lang, may paningin siya. Ulitin ko sa'yo. Ang gamot na ito ay napakadelikado. Ako ay dahil sa ginamit ang nakamamatay na lason na ito upang labanan ang lason sa katawan ni General. Napilitan kong mailabas ang isang bahagi ng malamig na lason, pagkatapos ay humanap ng mga bihirang halamang gamot. Kasabay ng aking acupuncture, herbal bath at iba pang mga paggamot, ang kanyang malamig na lason ay tuluyang naalis. Kaya magmadali kang ibigay. Kain na ang gamot ni General nyo. Kung hindi pa niya kakainin, may 10 segundo na lang, malalabas na ang kanyang lason. Ang gamot na banal laging naglalaho at nawawala. Paano kaya? Madaling bang makita? At nadiskubre pa ng kakaibang babae sa nayon. Nang hula na.
Dalhin niyo sila pababa. Huwag. Huwag. May 5 segundo na lang bago siya maglason. 4. Ginoo. Nakita mo ba? Hindi mo ako pinakinggan. Malapit na akong mamatay. Hindi pwede. Hindi ko maaring hayaan na mamatay ng ganun kabilis ang aking hita. Uminom ka na agad. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Nagmamatigas ka at pinipilit ang general na uminom ng lason. Hinahanap mo ang kamatayan. General. Espiya mula sa hilagang teritoryo. Tawagin ang tao. Hilain mo sila at putulin ang kanilang ulo. Sandali. General. Kumusta ka? Mas nararamdaman kong mas mabuti na ang aking katawan. Itong gamot. Mukhang talagang kayang ilabas ang lamig na dumi. Totoo ba? Uy, narinig mo ba? Napakabuti, General. Pasensya na sa inyo. Noong nakaraan, dahil maraming tao ang nagpapanggap bilang dakilang manggamot, kaya naging maingat kami. Humihingi ng paumanhin si Sen Xiao sa inyong dalawa. Pasensya na. Noon ay hindi ko kayo nakilala ng tama. Patawarin po ninyo kami. Pakiusap po, Ginoong Jiu. Tuluyang gamutin ang lamig na lason sa katawan ko. Pagkatapos magtagumpay, ako'y magdadala ng damo at gagawa ng singsing. Bilang pasasalamat. Mas madali na ang usapan kung ganito ang ugali mo. Hintayin mo lang. Pupunta na ako ngayon. Para hanapin ang mga halamang gamot na yon para sa'yo. Magkikita tayo pagkalipas ng 1 buwan. Paalam, paalam. Akala ko noon, napeke ang gamot na santo. Pero hindi ko inasahan. Nasa ilang saglit, maaari niyang mapalayas ang malamig na lason sa akin. Nang hindi mahirap. Na si Baishi ang nakakita sa araw na ito na nahanap ang gamot na santo. Talagang may kakayahan ka. Ipasa ang utos. Simula ngayon sa tanghalian ni Baishai. Magdagdag ng 1 hita ng manok. Mabuti at nakakaintindi ka. Binibining Bay. Ito ang iyong tanghalian. Hindi ba ito ang paborito kong hita ng manok? Maganda talaga si Xiaoju. Mapagkakatiwalaan. Ikaw yung taong swerte sa malas. Nangloko kay Kuya Xiao, isang manghuhula. Nagsasalita ako sa'yo. Bingi ka ba? Asong ka ba? Bakit ang ingay mo? Naglakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay... Ikaw ba ay si Xiaoju? Isang pinsan mula sa malayo. Namatay sa digmaan ng iyong ama. Bago siya namatay, ipinagkatiwala ka niya. Kailangan alagaan ka ni Xiaoju. Ikaw lang ang iniwan ko sa kampo. Pero kung malalaman niya, ang tunay mong pagkakakilanlan, babae, tumahimik ka. Tigilan mo. Anong nangyayari? Kuya Xiao, dumating lang ako para kumustahin ka. Puting dalaga. Hindi siya nagbigay ng pagkakataon. At bigla akong sinampal. Tingnan mo, namula na ang mukha ko. Sobrang sakit. Kung hindi mo lang itinapon ang pagkain ko, hindi ko sana ikaw sinampal. Alam mo ba, ilang tao na ang nasa labas ngayon, na hindi kayang bumili ng pagkain, na namamatay sa gutom. Kung ayaw mong bitawan, kunin mo na lang at kumain ka. Sapat na. Humingi ka ng tawad kay Baishai. Ano ba siya para sa'yo? Pasensya na. Siya pa ang tumatanggol sa babaeng ito. CJ, hintayin niyo akong tuklasin ang kanyang pagkukunwari. Kamakailan ay nagkaroon ng problema ang general. Kung ang binibining bay ay nagmamalaki, na kaya niyang hulaan ang mga nangyayari sa mundo, bakit hindi tulungan ang general na magpatingin? Nasaan ang kampo ng pinuno ng kaaway? Anong posisyon ito? Kung hindi mo kayang kalkulahin, mabilis kang umalis.
Walang puwang dito. Para sa mga tamad na umaasa. Ano? Hindi mo na kayang kalkulahin. Sinasabi ko na siya ay isang manloloko na nagmamagaling. Ito. Ang lokasyon na matagal na naming sinyasat. Walang kahit anong anino. Akala mo ba madali kaming lokohin? Sa tingin ko, siya ay isang espiya. Sinasadya ang paggawa ng panlilinlang. Nais tayong mahuli. Paano mo maipapakita na pumasok kayo mula sa hilagang lambak? Siyempre, wala kayong makikita. Dapat mula sa timog na lambak sa maliit na ilog. Pumasok. Narito ang isang yungib. Pumasok sa kuweba. Ito ang kampo ng kalaban. Alam mo ba kung ilan ang sundalo ng kalaban? Ganito lang kalaki ang kuweba. Paano ito kakasya? Maniwala ka man o hindi, mag-isip ka ng mabuti. Matutulog na ako. Kuya Xiao, tingnan mo ang kanyang pagpapanggap. Wala talaga siyang alam. Tungkol sa sining ng hula, talagang isang walang silbi. Sobrang pinapabayaan ang mga seryosong usaping pambansa. Magpadala ng tao para mag-imbestiga. Ayon sa kanya. Sige na. Kahit na magpunta pa tayo para mag-imbestiga, ano pa rin? Sa kampo ng pangunahing komandante ng kalaban, matagal na naming sinusundan. Wala pa ring balita. Isa siyang walang kwenta. Paano mo malalaman? Hayaan kang mag-arte pa ng kaunti. Pagkalipas ng isang oras, maghihintay ka na lang na mapahiya. Kuya Xiao. Lumipas na ang 2 oras. Mula dito hanggang sa timog bundok, pabalik ay 1 oras lang din. Para sa akin, isa siyang espiya. Sadyang nagpapakalat ng maling balita. Gusto niyang isiwalat ang lokasyon ng ating hukbo. Tama si General Yu at Binibining Yu. 2 oras na ang nakalipas. Mukhang ang mga taga-subaybay natin, malamang ay hindi na mabubuhay. Mas mabuting itali muna natin siya pabalik sa kampo. Mabigat na torture. Hindi ako naniniwala na hindi siya aamin. Maghintay ka pa. Kapatid na Xiao, talagang hindi na tayo makapaghintay. Kung sakaling malik ang ating lokasyon, masisilayan tayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Magsasagawa tayo ng atake sa hindi inaasahang pagkakataon. Dito naman sa border, tiyak nang mawawala na tayo. General, nakinig tayo sa mga kasinungalingan niya. Sa tingin ko, mas maraming matatalo nating mga espiya ngayon. Tawag na ng tao. Arestuhin niyo itong traitor na ito. Report. General, report. Sundin namin ayon kay Miss Bai. Totoo ngang nahanap namin ang lokasyon ng kalaban. Totoo ngang isang kuweba yon. Sa loob ng kuweba ay may isang lihim na daan. Patungo sa isang nayon. Lahat ng kampo ng kalaban ay nakatanim doon. Paano ito posible? Anong sinasabi mo? Sumasang-ayon ka ba? May konting kakayahan. Dahil sumang-ayon ka na. Mabilis na lumabas ka. Kailangan pang matulog ng Diyosa. Paano ito posible? Malinaw na siya ang nagdisenyo ng bitad. Naghahangad na akitin tayo sa laro. Isa siyang espiya. Tama. Bukas, tandaan mong bigyan ako ng isang hita ng manok. Nabasag niya ang hita ng manok ko na nagdulot sa akin ng seryosong sakit ng loob. Bukasan, dagdagan mo pa ako ng isa. Ellen. Hintayin mo ako. Mamatay ka rin sa huli. Binibining Bay, sabi ng General, nagkaroon ng kabutihan si Binibining Bay kahapon. Sa araw-araw mula ngayon. Para kay Ginoo Bay, magdagdag ka ng isang hita ng manok. Salamat kay General Xiao para sa akin. Sige po. Beishai, may kailangan sa'yo ang general. Pwede ko bang kainin muna ang hita ng manok, bago tayo umalis? Hindi pwede. Grabe ang dami ng problema. Hindi pa nga pwedeng kumain ng kahit isang pagkain. Sa militar, isang grupo na nagbabantay sa kalusugan. Nawawala ang mahalagang gamot. Sabi nila, ikaw ba ang gumawa niyan?
Wala akong kinalaman dyan. Hindi ikaw. Kaya siguro mga palaboy ito. Shangguan Min dyan. Hindi namin kinuha yan. Noon ay maayos pa kami. Pagdating nyo, nagsimula ng magkalat. Kung hindi kayo, sino pa ba? General, matagal ko nang sinabi. May problema ang mga taong ito. Noong una, nawala ang mga pagkain. Baka may taong sadyang nagplano nito. Hanapin. Lahat ng kampo ng mga palaboy. Siya sa atin ng paisa-isa. Kuya Xiao, handa akong tumulong kay Deputy Commander Sen sa paghahanap sa kampo ni Baishai. Kung may mahuli silang kasalanan, huwag mag-atubiling gawin ang nararapat, General. Sige na. Patay ka na. Huwag ka nang magpahirap. Bakit? Ipinapakita mo na ba ang iyong pagkakasala sa pagnanakaw? Pagnanakaw sa hukbo, lalapatan ka ng 50 palo. Hindi ka palalampasin ng General dahil, bilang babae, dapat kang maging maawain. Walang dahilan para maging komplikado. Diretso ka na sa kusina. Hanapin mo sa likod ng tambak ng kahoy. Nandoon ang mga gamot. Ikaw ang nagtatago ng mga ito. Siyempre, kung saan mo sinasabi. Doon talaga. Hindi ito ang itinago ko. Ikaw yun. Nagsasalita ka lang ng walang kwenta. Gusto mong ako'y siraan. Siyempre, may ebidensya ako. Ngayon pumunta na kayo. Makikita niyo siguro. Yung babae sa tabi niyo. Ang tagapag-alaga ni Zhang San na may nunal sa kaliwang pisngi. Maaari mo siyang tanungin ng maayos. Bakit ka nakadapa roon? Kuya Xiaoju. Huwag mo siyang paniwalaan. Ako ang pinsan mo. Ang ama ko ay isang bayani. Paano ako gagawa ng ganoon? Yung pagnanakaw. Lahat siya. Sen Xiao. Ipag-utos mo sa akin lahat ng investigasyon. CJ. Kuya, ate. Natatakot ako. Hindi ako natatakot. Huwag mag-alala, Xiao Kao. Ang malinis ay mananatiling malinis. Walang anuman. Hanapin mo ako. Pangalawang General Sen. Nahanap na. Pangalawang General Sen. May tao sa paligid. Nagtatago. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Huwag mo akong hulihin. Hindi ito akin. Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nangyari na naman ang sinabi ni Baishai. Dalhin ang tao. Ginoo. Ginoo. Nakita na namin ang gamot ni Ginoo. Nasa kusina. Tugma sa sinasabi ni Blanca. Naaresto rin namin si Zhang San. Ipadala niyo siya dito. Kapag nakuha na, mapapalinis ang lahat. Ikaw ba ang may sala? Hindi ba kayo nagtatanong-tanong? Bakit si Ginoong Yu, ang mga tagapag-alaga niya, lumalapit-lapit sa paligid? Huwag ka nang magdeni, bye. Dahil ngayong araw, pumunta ka sa pagtatago ng mga gamot. Nawala ang bracelet na dala-dala ko. Si Zhang San ay pumunta para tulungan kang hanapin ang bracelet. Nandito siya para ibalik ito. Talagang walang katotohanan yan. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyong suriin ang kanyang katawan. Ito ay isang sandalwood bracelet. Ang amoy nito ay katulad ng kay Miss Yu. Kasing-kasing. Natagpuan ng General. General. Siya. Binigyan niya ng banta ang kanyang buhay. Pasensya na, hindi ko kayang sumuway. General. Ikaw na lalaki. Nagsama pa siya sa kanya. Para siraan ako. Kapatid na Xiao. Dapat kang maniwala sa akin. Si Baishi ang sadyang nagsiraan sa akin. Siya ang nagbayad kay Zhang San. Hindi ko talaga ginawa ang ganitong bagay. Tanggapan ni Bai. May nagbabantay araw-gabi. Sa iyong kampo. At mahigpit ang seguridad. Paano kanya sinaktan? Pagnanakaw sa hukbo. 50 palo. Naniniwala akong hindi gagawin ng General dahil sa babae ka. Kaya pinatawad ka ng madali. Ikaw, dito, tawagin ang tao. Dalhin si Yuruzi at Zhang San pababa. Palo ng 50. Ikulong sa bilangguan. Walang sinuman ang pinapayagang bumisita. Kuya Xiao. Hindi ako. Huwag mo akong ganyanin. Kuya Xiao. Tita Li, maliit na damo. Bumangon ka na. Wala nang problema. Ang paninira ni Yuruzi sa'yo ay naiplanong mabuti. Siyempre naman. Talagang may kakayahan si Baishai. Kawili-wili.
Sen Xiao. General. Sa susunod, sa hapunan ni Bai Gunyang, magdagdag ka rin ng isang hita ng manok para busugin siya at mapasaya. Totoo. Ako na isang pangalawang general ay kailangang asikasuhin ang ganitong maliit na bagay. Hindi ko narinig. Naririnig ko na. Aalis na ako para sabihin sa mga tao sa kusina. Ginoo, hindi maganda. Muling umatake ang mga kalaban. Ano? Langit sa hangganan. Talagang bigla ang nagbago. Pinalitan ng kalaban ang kanilang bagong general. Siraulo ang taong ito. Ninakaw pa niya ang mapa ng hukbo ng Dayan. Sa laban na ito, mukhang malubhang matatalo tayo. Dito. Ang daanan ng pagkain ng kalaban. Bibigyan kita ng isang gabi. Gusto kong makita. Isang daan na mapuputol. Opo. General, kung nais mong gamitin ang paraan ng pagharang sa daan ng pagkain upang mapigilan ang kalaban, ang laban na ito ay tiyak na magdudulot sa iyo ng malaking pinsala. Anong magandang mungkahi mo, Ginoo? General, ang problema mo ay hindi dahil sa sobrang lakas ng kaaway, kundi dahil sa inyong ruta ng paglalakbay na naibenta na sa iba. Hindi mo na kailangang magpuyat para alamin. Hindi isa ang multo, at hindi maliit ang posisyon nila. Ngayon, kumilos ka na. Magdudulot ka lang ng gulo at magpapahiwatig sa kalaban. Magdadala lang ito ng mas maraming problema. Ang dapat mong gawin ngayon ay magpanggap na nagpadala ka ng isang unit para atakihin ang kaliwang bahagi ng kalaban. Mas malakas ang ingay, mas mabuti. Pabayaan mong isipin ang lahat na nabaliw ka. Ipapadala mo ang iyong mga sundalo sa kamatayan. Tapos, ipapadala mo ang iyong pinakamahuhusay na mga tagapagtanggol sa lugar na ito. Uminom ng tsaa at hintayin mo ako. Ang ulo ng pangulo ng kalabang hukbo, ipadadala ko sa iyo. Ang ulo ng pangunahing komandante ng kaaway, ipapadala ko sa iyo. CJ, makinig ka sa babae. Bukas, magpapadala ako ng mga sundalo upang atakihin ang kaliwang flank. General, huwag mong kailanman atakihin ang kaliwa. General, ang kaliwa ay kalaban. Pinakamalakas na puwersa. Ngayon, ang morale ng aming hukbo ay bumaba. Dapat muna kaming umatake sa kanilang pinakamasahol na kanang bahagi. Manalo ng isang laban upang maibalik ang morale at makapagpatuloy ng buong sigla. Muling lumaban sa kaliwa. General, huwag po kayong magpapadala sa mga kasinungalingan ni Baishai. Siya ay isang spiya ng kalaban. Kung magpapadala ka ng mga sundalo upang atakihin ang kaliwa, malamang na tuluyang talunin ang buong hukbo. Walang babalik. Ikaw, Engkanto. Dapat noon pa ay nakinig ka na kay Yuye. Ipapapatay ka. Ginoo. Talagang siya ay nakalilinlang at nakalalaso ng isipan. Sapat na. Desidido na ako. Hindi susunod. At ang sinumang magulo sa loob ng hukbo ay papatayin. General. Sen Xiao. Bukas, dadala ka ng isang piling unit kasama ko. Sama-sama tayong lalaban. Opo. Mga sundalo. Atakehin ang kaliwang pakpak ng kalaban. Patayin silang lahat. Gantihan natin ang ating mga kapatid na namatay. Patayin. Sa wakas, tahimik na. Nasaan si Kuya Xiao? Gusto kong makita siya. Ang General at si Deputy Sen Xiao ay may dalang tropa para umatake sa kaliwang bahagi. Ano? Nabaliw ba ang General? Sino bang nagsasabi hindi? Pero ngayon, nakikinig lang siya kay Miss Bai. Si Bai Shi na naman. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Sabi mo kapag pumunta ang General, makakabalik pa kaya siya? Ginoo ay. Anong ginagawa mo? Babae, ikaw ang nagpasuko kay Kuya Xiao para mamatay. Agad siyang pigilan mo. Ngayon, tignan ko kung paano kita ayusin ng maayos. Bakit mo ako pinapagalitan ng nagmamadali? Wala pang resulta ang bagay na ito. Maghintay na lang tayo. Sabi ko nga ang hukbo ng General. Mula nang umalis hanggang ngayon, wala pang balita. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Sino ba talaga ang siraulo? Hindi natin masasabi kung totoo ito. Ikaw. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Hurry up, pigilan mo siya. Ito. Iniwan ng General ang utos. Alagaan natin mabuti si Bai Girl. Huwag maging pabaya. Ayos ka, puting oras. Ikaw ay isang mapanlinlang na diwata.
Sinasabi ko sa inyo, kung hindi natin siya mapatay ngayon, ang buong hukbo ng ating kampo ay tiyak na mapapahamak. Pagdating ng panahon, magiging mga makasalanan kayong lahat. Ginoong Yu. Bakit hindi? Tayo maghintay ng balita. Sa katunayan, tama talaga si Ginoong Bai. Sa maraming bagay, kayo, hindi maganda. Ang mga elite na puwersa ng kaaway ay papunta na sa kampo ng ating hukbo. Shaigong, ano yon? Ulat. Dumating na ang kaaway. Pangalawang General Lee, mga tropa ng kalaban. 500 metro na lang, mula sa kampo ng ating hukbo. Ano ang gagawin natin? Ilan ang kalabang sundalo? Mga 5,000 siguro. Tiyak na alam ng kalaban na ang general ay nangunguna sa labanan, kakulangan sa kampo. Kaya sila ay sinamantala ang pagkakataong ito upang umatake. Sisihin mo ang iyong bobo at plano. Ngayon lahat ay madadamay dahil sa iyo. Pinapahintulutan ko si Xiaoju. Malakas na pag-atake sa kaliwang bahagi ng kalaban. Hindi niya pa sinabing nasaan ang kampo ng Great Yan. Siguro ba sa kampo natin dito? May isang spiya ba? Malinaw na malinaw. Ang spiya ay itong tao. Pangalawang General Lee. Marami ka ng taon na sumama sa general sa labanan. Nakarating ka na sa maraming laban. Ngayon, ikaw na lamang ang magdadala sa mga sundalo sa kampo para lumaban sa depensa. Ngunit kulang na ang tao sa kampo, wala pang 1,000. Mukhang mahirap itong mapanatili. Madaling ipagtanggol ang lugar na ito pero mahirap salakayin. Hindi mahirap mapanatili ito ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Walang karapatan kang magsalita dito. Pangalawang General Lee, magpasya ka na. Wala ng oras. Lahat ng tropa, sundin ang utos. Maghanda na sa laban. Pangulo, ang mga elite na puwersa ng E-Wine ay lahat na umalis sa labanan. Sa loob ng lungsod, tanging matatanda, mahihina at may sakit na lamang ang natira. Nakahanda na rin ang ambush sa kaliwang bahagi. Ang mga pader ng E-Wine, malapit na nating makuha. CJ. Hindi ko akalain na si Xiaoju. Ganito lang kadali talunin. Sa laban na ito, panalo tayo sa hilagang bansa. Sino ang umiinom ng tsaa na ito? Ikaw. Paano pwedeng mangyari iyon? Paano pwedeng mangyari iyon? Oras. Sabi nila malapit nang dumating ang kalaban. Hindi ba tayo mamamatay dito? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari iyon. Babae, matagal ko nang dapat kitang patayin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo abot sa ganito. Kalagayan. Ikaw ang taga-norte. Spiya na dinala niya. Sila ang salot na nagdudulot ng kapahamakan. Spiya na salot. Mapanganib. Spiya. Mapanganib na spiya. Hindi totoo. Noon. Hindi siya mapanganib. At hindi siya spiya. Kawawang Lee, Deputy General. Mabilis, tumakbo na kayo. Hindi na namin kayang depensahan. Hahabol na ang mga kalaban. Pero saan tayo tatakbo? Alam ko ang 100 maliit. Papunta sa loob ng bayan. Sumama kayo sa akin. Sa loob ng bayan. Tanga. Kung malaman ng kalaban, ang daan papasok sa lungsod, mas lalo tayong malulugi. Maghintay lang tayo dito. Malapit na tayong maligtas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isali. Vice General Lee, dali kang dalhin ang mga nasugatang sundalo at mga palaboy. At lumikas. Dito ako ang magbabantay kasama ang mga sundalo. Tungkol naman sa babaeng ito. Kung gusto niyang manatili, hayaan mo siyang mamatay dito. CJ. Sundan niyo ako. Nabibihag na kayo. Saan pa kayo tatakbo? Dalhin niyo lahat ng tao sa kampo ng Dayon. At sunugin niyo ang lahat dito. Sunugin niyo ang lugar na ito. Patayin. Tapos na. Tapos na lahat. Lahat ito ay dahil sa'yo. Tumigil kayo lahat. Ang inyong pinuno ay nahuli ko na. Bakit hindi pa kayo sumuko? Ngayon, wala na kayong leader. Bakit hindi pa kayo sumuko? Nagawa ng general na magwagi mula sa pagkatalo. Nahuli pa niya ng buhay ang pangunahing general ng kalaban. Makapangyarihan ang general. Makapangyarihan ang general. Ihatid mo silang lahat sa bilangguan. Opo.
Anong nangyari? Kuya Xiao, nakabalik ka ng buhay. Talagang napakabuti. Yung babae na si Baishai. Halos magpahamak sa amin. Lahat kami ay maaaring mapahamak. Kailangan mo na siyang alisin agad. Para maiwasan ang panganib. Para maiwasan ang panganib. Kuya Xiao, huwag ka nang mahulog sa panggagaya ng babaeng ito. Huwag ka nang maloko. Sa pagkakataong ito, ikaw ay matapang at mahusay sa laban. Kung iba ang nakikinig sa kanyang masamang plano, tiyak na talo na sila. Babae, hintayin mong magising si Kuya Xiao matapos ang pahinga niya. Maghihintay ka na lang mamatay. Tanga. Sen Xiao, ano ka ba? Bakit mo ako tinutulak? Kaya naming talunin ang kalaban. Lahat ng ito ay dahil sa plano ni Miss Bai. Ano? Haha. Sen Xiao, para maprotektahan ang babaeng ito. Nagsinungaling ka ng ganitong kalaking kasinungalingan. Sumugod sa kaliwang flank ng kalaban. Ganyang kabobo ang utos na ito. Anong taktika yan? Ang pag-atake sa kaliwang bahagi ng kalaban ay peke lang. Magpapanggap na susugod sa isang direksyon, pupunta sa kabila. Ang tunay na plano ay ang akitin ka sa bitad. Lanan. Anong ibig sabihin nito? Nakikita kong sobrang bobo mo na talaga. Matagal nang naisip ni Baina. Ang pangunahing hangarin ng pinuno ng kalaban ay manalo. Sadyang pinakawalan ang general. Nang balitang malakihang peke ang atake. Para ipakita ang kahinaan sa likuran. At hintayin ang kalaban na mahuli sa bitad. Paano posible yon? Hindi ba siya isang manghuhula lang sa baryo? Paano siya magiging napakamatalino? Dahil sa ginawa ng iyong ama sa hukbo. Ikaw at ako, may kaugnayan pa tayo sa pamilya. Nais kong pagbalik ko sa kampo. Palayain ka na sana. Pero hindi ko inasahan na gagamitin mong panghihikayat sa sundalo. Na gustong patayin ang mga magigiting na mandirigma. Ngayon, hindi na kita pwedeng mapanatili. Mga tao, pumarito. Dalhin si Yuruzi at ikulong siya. Bukas ay tanungin siya tungkol sa hatol. Aking kuya Xiaoju, ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi mo ako dapat ganyanin. Dalhin siya. Dalhin siya. Kuya Xiaoju. Kuya Xiaoju. Kuya Xiaoju. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Engan. Halika. Bakit? Halika. Ito ay napakahusay na pamahid. Kapag in-apply, hindi ito iiwan ng peklat. Salamat. Hindi ko akalain na ang palaging malamig at malupit na Diyos ng digmaan ay may ganitong kabaitan at pagiging maingat. Sasabihin ko sa'yo, yung usapin tungkol sa spiya sa militar. Matutulungan kita ngayon. CJ. Sasabihin ko sa'yo, yung usapin tungkol sa spiya sa militar. Matutulungan kita ngayon. CJ. Yung nga. May gusto ka bang kainin? Pwede kong ipagawa sa kusina. Pwede kahit ano ba ang gusto kong kainin. Gusto ko ng inihaw na hita ng tupa. CJ. Ito ang alak para sa selebrasyon ngayong gabi. Pangalawang General Lee. Ang bango. Matagal na akong hindi umiinom. Kamakailan lang, lahat kayo ay naghirap. Uminom tayo ng mas marami ngayong gabi. CJ. Sige na. Kahit na nanalo kayo, ano ngayon? Hindi pa rin ako papatay sa akin. Habang hindi kayo handa, inumin nyo. Itong laso na to. Dito sa border. O kaya sa hilagang dulo. Halika, mga kapatid. Makipaglaban tayo sa hilaga. Nagtayo tayo ng 6 na buwan. Sa wakas, nanalo tayo ngayon. Salamat sa lahat ng mga kapatid ko sa panahong ito. Ngayong gabi, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. General, hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Tayo na. Ginoo.
Ginoo, namatay na si Xiao Ju sa aking lason. Isang grupo ng mga walang silbi. Naglaan ako ng malaking halaga para ipagawa sa inyo. Ngunit bakit hindi niyo ako sinabihan? Tao ni Xiao Ju. May ganitong kahusay na tagapayo. Akala ko, siya ay isang walang alam na babaeng bukirin. Sino nang mag-aakalang ganito siya kahusay? Walang silbi, dahil sa iyong pagwawalang bahala. Nagdulot ito ng matinding pagkatalo sa atin sa Hilaga. Kung hindi dahil sa iyo, na nagbigay ng mapa, ng ruta ng paglalakbay. Gusto ko na sanang patayin ka ngayon din. Ginoo, ngayon ay patay na si Xiao Ju. Kung nais mong sakupin ang pader na ito, napakadali lang. Naghihintay lang tayo sa Panginoon, na makapagpahinga ng ilang araw, at saka muling babalik. Para muling sorpresahin ang dakilang yan, na hindi handa, at tuluyang matatalo. Mukhang may utak ka pa rin. Tara na. Mag-ingat, Panginoon. Pagkalampas natin sa nayon na ito, may maghihintay sa atin. CJ, may apoy sa unahan. Tiyak na mga tao natin yon. Tara. Bakit kayo naman? Tumakbo. Legion, Zhang Qi, hindi ko inakala na kayo ang magtatraidor sa General. Kung hindi dahil sa General na nagbigay sa inyo ng pagkain, gutom na kayo noon pa. Nasaan ang inyong konsensya? Kinain ba ito ng aso? Bakit hindi kayo namatay? Malinaw na nilagyan nyo ng gamot ang alak. Pinalitan ko na ang lason sa alak noon pa. Nagkunwaring walang malay si Xiao Ju at ang iba, para lang makipagsabayan sa inyong palabas. Madali lang mahuli ang mga taksil. Itaas nyo ang bariles na yan. CJ. Impossible. Nakita ko mismo ang alak na yan. Inabot sa inyo. Paano ito mapapalitan mo? Ikaw si Beishai, di ba? Talagang kahanga-hanga. Kung tutulungan mo kami, na makaalis dito ngayon. Anong gusto mo? Maaaring kong ipagkaloob sa'yo. Kahit anong gusto mo, maaari ba? Kahit ano. Kahit pera o posisyon. Basta't sabihin mo, kaya kong ibigay sa'yo. Kaya gusto ko na maging emperador ng hilagang teritoryo. Pwede ba? Kaya gusto ko na maging emperador ng hilagang teritoryo. Pwede ba? Niloloko mo ako. Kuya Xiao. Pinilit nila ako. Hindi ko gustong saktan ka. Pakiusap, patawarin mo ako. Sasabihin kong magtatago na lang ako. Hindi na ako gagawa ng masama. Yuruzi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tuloy-tuloy ang pagkatal ng aming hukbo. Hindi sana namatay ang iyong ama. Ang taong katulad mo, dapat sanang parusahan ng labis. Yuruzai. Ginawa mo ito para labanan ako. Hindi mo inisip ang buhay ng mga sundalo. Nakakaloko na ibenta ang mapa ng paglalakad. Sa kalaban. Makasarili at walang hiya. Nakalaso ng maraming buhay. Paano pa siya may lakas ng loob na magmakaawa dito? Hindi. Hindi ganito ang nangyari. Sa totoo lang. Ikaw ang nagsisi sa sarili mo. Tulad ng inaasahan, ikaw ang nagsisi sa sarili mo. Tumahimik ka. Kasalanan mo yan. Kung hindi, hindi sana ako mapunta sa ganitong kalagayan ngayon. Pumunta ka na lang sa impyerno. Senya, narito, pinatay sila. Mula ngayon, ang buhay mo ay akin. Walang sinuman, maaaring agawin ka mula sa akin. Natalo ang hilagang kaharian. Dumating ang sulat ng pagsuko. Tinitiyak na hindi na muling magwawaging digmaan sa loob ng 10 taon. Natapos na ang misyon ni Xiao Ju. Panahon na para bumalik sa kabisera at magulat. Hihintayin kita sa loob ng karwahe.
Yali. Oras. Uwi na tayo. Binigyan tayo ni General Xiao ng pagkain at buto. Sapat na para makapagpakatatag tayo sa hinaharap. Alam ko ang maliit na yon. Hindi na yon makakapigil sa'yo. Ang mga taong mahuhusay ay laging nagnanais na umakyat. Ngunit. Oras. Kung sakaling mapagod ka mamaya. Bumalik ka lang. Palagi kaming magiging iyong kanlungan. Kami ang iyong pamilya. Salamat, Tita Lee. Mamimiss din kita. Sige, aalis na kami. Bumalik ka rito lagi ha. Paalam. Sumama ka na. Ako ang pinakahinadlangan prinsipe sa Imayan. Tinuturing ako ng prinsipe tagapagmana na isang mata sa mata, isang karne sa laman. Sa pagbabalik ko sa kabisera, tiyak na may bagyong darating. Natatakot ka ba? Makakaapekto ba ito sa pagkain ko? Hindi. Ayos lang iyon. Tama nga. Sa pagkakataong ito, pagbalik mo sa palasyo, haharangin ka ng prinsipe sa labas ng palasyo. Sundin mo lang ang sinabi niya at pagkatapos. Dalhin mo ito. Ano ito? Maaari ba ito? Walang daya sa mga bata at matatanda. Papayagan kang manood ng isang malaking palabas ng libre. Pakinggan mo siya hanggang matapos. Bakit parang hindi na malinis ang bote na ito? Aking nakababatang kapatid. Mabilis lang. Magkikita tayo muli. Araw-araw kang pumupunta dito. Hindi ka ba natatakot na magalit ang amahari? Walang pakialam ako. Matagal nang may karamdaman ang hari. Maging sa huli, ikaw ay magiging tao ng kagalang-galang na prinsipe. Kagalang-galang na prinsipe. May masamang nangyari, kagalang-galang na prinsipe. Anong nangyari? Bumalik na ang ikatlong prinsipe sa kabisera. Ano? Buhay pa siyang nakabalik. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang ikatlong prinsipe. Nabawasan ang lakas ng hilagang hangganan. Mukhang mas pagpapahalagahan siya ng kanyang kamahalan. Mahal na Ginoo, kailangan na nating kumilos. Naintindihan ko. Prinsipe, magpapatuloy tayo ba? Ginoo, patawarin mo ako ngayong gabi. Kung magagawa mo ito, aalisin kita sa palasyo. Sa hinaharap. Ikaw lang ang magiging babae ko. Basta kaya kong gawin. Ipag-utos mo lang, mahal na Ginoo. CJ. Kapatid. Nandito ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Inutusan ko ang mga tao na magluto para sa'yo. Ng sopas na peras at silver fungus. Tikman mo na.
Maraming salamat, mahal na Ginoo. Ngunit ang kanyang kamahalan ay naghihintay pa sa aking ulat. Hindi na kailangan ang sabaw ng silver fungus. Ito ay isang munting pasalubong mula sa aking kapatid. Tikman mo. Hindi ito magtatagal. Sa pagkakataong ito, bumalik ka sa palasyo upang magulat. Haharapin ka ng prinsipe sa labas ng palasyo. Sundin mo lang ang sinabi niya. Dahil alam na ni Baishi ito noon pa. Sige, gagawin ko ang gusto niya. Ayos. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Ganyan ang itsura ko kapag makikita ang emperador. Siguradong magagalit ang emperador. Ganito. Ikaw. Dalhin mo si Sanjay para magpalit ng damit. Pupunta ako sa ama ng hari para sabihin ito. Natatakot lang akong magtagal si ama at magkamali ng pagkaintindi kay Sanjay. Maraming salamat sa iyo, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, dito po kayo please. Hindi siya tumutol. Sumunod siya ng maayos at umalis. Mukhang sa labas ng 6 na buwan, naging bobo siya ng kaunti. Hintayin mo ang malaking regalo na ipapadala ko sa iyo. Ito ang damit na inihanda ng prinsipe para sa iyo. Pumunta ka na sa pintuan at maghintay. Bakit ang init? Ang hirap. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo. Sino ka? Ako ang makapagpapasaya sa iyo, mahal na Ginoo. Lumayas ka. Kahalili. Kainin mo na ang gamot. Hindi ka pa ganap na gumaling. Magpahinga muna tayo. Bakit hindi pa dumating ang ikatlong prinsipe para makipagkita sa akin? Amang. Nakikita ko na nakauwi na si kuya sa palasyo. Ngunit pagkatapos niyang bumalik sa palasyo, hindi siya dumaan sa Tai Chai Hall kundi. Unang pumunta sa silid ng kanyang asawang babae. Ano? Pumunta siya sa silid ng asawang babae. Siya. Kung ako ang tatanungin, talagang napakalakas ng loob ng tatlong kapatid na ito, dahil lang nanalo sa laban, ay naging mayabang na siya. At inaasam pa ang babae ni ama. Sobrang walang pakundangan niya. Siya. Sa tingin ko, ang kuya nating tatlo ay talagang walang takot sa batas. Dahil lang nanalo sa laban, ang kapal ng mukha niya. Pati ang babae niyo, ama, ay inaasam niya. Walang takot siya sa batas. Siya. Kalmahin po ninyo, mahal na hari. Maaaring mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Nangahas siyang makipagrelasyon sa babae ko. Ayaw na niyang mabuhay pa siya. Umalis si Lao Liu. Sama-sama nating puntahan siya. Yuvud. Ang galing mo, Yuvud. Hari. Rebelde. Patayin kita. Xiaoju.
Dumating na ang iyong oras. Mabaho kang lalaki. Kagalang-galang na hari. Ako. Kagalang-galang na hari. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Nasaan si Xiaoju? Saan siya pumunta? Amang. Bakit kayo nandito? Xiaoju. Bakit hindi ka nandito? Amang. Magpapalit na ako. Inihanda sa akin ni Kuya Anim ang mga damit. Pagkatapos ay umalis na siya. Sa daan ay nakatagpo ako ng tagapaglingkod ng palasyo. Sabi niya dumating na ang ama. Kaya nagmadali akong pumunta rito. Patawad, ama. Hindi ako nakapasok agad sa palasyo. Upang makita kayo agad. Talagang dahil. Sobra ang sigasig ni ika-anim na kapatid. Gusto niya akong pakainin ng sarili niyang. Ginawang sabaw ng puting fungus. Hindi ko man ito natikman. Kundi nabahiran pa ako ng sabaw. Mapagmalasakit si ika-anim na kapatid. Pinalitan niya ako ng bagong damit. Nagbihis ako. Kaya naantala ako ng kaunti. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Masyado kang mapaghinala sa mga concubine ng harem. Agad kang bumaba at magpakamatay bilang paghingi ng tawad. Mahal na Ginoo, nahawakan na. Mahal na prinsipe, tulungan niyo ako. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang gamit na ito. Ano ito? Ito ay superglue. Makakapit ng mahigpit ang dalawang bagay. Hindi na matitinag. Kapag pumasok ka sa palasyo, baka ikaw ay pagtataksilan. Nagsisinungaling ka tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga reyna. Sa oras na yon, gagawin mo ang plano. Ilagay mo ang boteng ito sa tabi ng kama. Gagamitin nila ito. Maaari ba itong gumana? Tiyak na gagana ito. Walang pandaraya sa mga bata at matatanda. Papayagan kang makapanood ng isang malaking palabas ng libre. Mahal na Ginoo. Mahal na prinsipe. Sige, mamatay na kayo. Sige, mamatay na kayo. Pasensya na, amang emperador. Hindi ko na alagaan ng maayos ang aking mga tauhan. Handa akong parusahan. Ikaw ay magiging pinuno ng bansa balang araw. Hindi mo man lang mapigilan ang mga tao sa ilalim mo. Sa hinaharap, paano ko mapapangasiwaan ang mga opisyal? Pagod na ako. Babalik na ako sa palasyo upang magpahinga. Pagsalubong kay ama. Pagsalubong kay ama. Ang bagong damit na inihanda ng nakababatang kapatid. Gustong-gusto ito ni Kuya San. Pagkatapos manalo si Sanje, pagod na rin siya. Kaya umuwi na siya para magpahinga. Itong gulo. Iwanan na lang kay Liu Di na ayusin. Xiaoju. Maghintay ka sa akin. Kampamento. Tama ang hinala mo. Gusto ni Xiao Qinian na ipakulong ako. Dahil sa pakikipagsabuatan ko sa mga harem na babae. Kaya ginawa ko ayon sa sinabi mo. Ginamit ko ang kanilang plano laban sa kanila. Bakit ang sakit ng pakiramdam ko? Ang init naman. Pagkatapos, ipinadala ko ang alipin ni Xiao Qinian. Sa kama ni Limiren. Hindi ko inakala na makikita ko ang malaking palabas na binanggit mo. Hindi ko inakala na mayroon ka palang ganitong madilim na bahagi. Sayang at hindi ako nandun noon. Para makita ang ganitong kahanga-hangang eksena. Dapat na. Magdiwang tayo. Kumain ka ng dahan-dahan. Halika. Uminom ka ng sopas.
Halika. Uminom ka ng sopas. Sen Xiao. Ang lamig ng prinsipe. Bakit ganito kalala? May problema ang damit na ito. Alisin mo agad siya. Ito ay ibinigay sa kanya ng prinsipe. Siguradong siya ang may pakana. Gusto niyang mapadali ang kamatayan ng prinsipe. Anong gagawin natin? Darating si Dr. Ming bukas. Natatakot ako sa prinsipe. Hindi na abot ang panahon na yon. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon sa loob ng palasyo na palaging inihahanda para kay Xiao Ju na paliguan ng halamang gamot. Dalhin mo siya doon. Ililigtas ko siya. Paano mo siya ililigtas? Sasaluhin ko siya. Paano mo siya isasalba? Huwag kang makialam. Maghanda ka na lang. CJ. Yan he. Bay, ano na ang gagawin natin? Pumunta ka muna sa labas at magbantay. Sasabihin ko sa iyo kung may kailangan. Ipinagkakatiwala ko na kay Binibining Bay ang kanyang kahalili. Para mapigilan ang lamig na lason sa kanyang katawan, kailangan may babaeng magpapantay ng yin at yang sa kanya. Siya na ngayon ang aking tanging sandigan. Malapit na ang aking magandang panahon. Hindi ko siya pwedeng pabayaan mamatay. Kahit nagwapo siya. At maganda ang katawan niya. Sige na. Hindi ka magsisisi. Xiao Ju. Hindi ka pwedeng mamatay. Yao Wang. Sabi ni Miss Bay, ang iyong malamig na toxin ay pansamantalang naibsan lang. Pero delikado pa rin ito. Kailangan mong maghintay kay Lao Jiu para mabilis siyang makapunta dito at magpababa ng toxin. Nasaan si Beishai? Nasa labas, naglalakad sa araw. Pakakasalan kita. Ay. Ano ang sinasabi ng prinsipe? Hindi ako nagkakamali, di ba? Bakit bigla? Sabi ko, ikakasal ako. Narito na ako. Hindi ka namatay. Buti na lang. Humina ka muna. Kung dumating ka pa ng mas huli, talagang mamamatay na siya. Kahapon ng gabi, ikaw ang tumulong sa kanya. Napigilin ang malamig na lason. Huwag ka nang makipag-usap. Pumasok ka na at tingnan kung paano maalis ang lason. CJ.
Mag-usap tayo sandali. Ito talaga. Sa hirap at tiyaga ko. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko. Bihira ko lang nahanap ang halamang gamot na ito. Hindi lang nito mapapagaling ang iyong lason. Makakatulong din ito sa pagpapalakas ng katawan, pagtitibay ng mga buto at kalamnan. Ngunit, ang paglilinis ng lason ay nangangailangan ng 3 araw. Ngunit, ang paglilinis ng lason ay nangangailangan ng 3 araw. Kailangang magpaligo sa gamot, acupuncture, at uminom ng gamot. Hindi pwedeng magkamali sa bawat hakbang. Ang prosesong ito ay parang pagsasakit ng kalamnan at pagkabali ng buto. Napakasakit. Kailangan mong maging handa. Sa iyong isipan. Ako ay taong maraming beses nang namatay. Hindi ako natatakot sa mga ito. CJ, huwag na nating patagalin pa. Magsimula na tayo. Pagkatapos ng paliligo sa halamang gamot na ito, ang lamig na lason ng iyong amo ay tuluyang mawawala. Pagkatapos ng paliligo sa halamang gamot na ito, ang lamig na lason ng iyong amo ay ganap na nalinis. Napakabuti. Binabati kita, General. Ulat. General, may ipinadala ang prinsipe mula sa palasyo. Ngayon ay nanganak ang asawang prinsesa ng sanggol. Isang swerte na nagdadala ng kasaganaan sa bansa at sa mundo. Kaya iniimbitahan ko ang inyong huwes upang dumalo sa handaan. Naintindihan ko. Siguradong nais ng prinsipe na ipagmalaki ang swerte na ito para mapatatag ang kanyang posisyon at labanan ng inyong huwes. Mag-alala ka lang. Hindi mabubuntis ang side concubine ng prinsipe sa pagkakataong ito. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Kung gumaling ka na, sama ka sa akin sa handaan. Pagdating doon, malalaman mo kung ano ang ibig kong sabihin. CJ. Palasyo. Masakit. Ang sakit sobra. Gamitin mo ang lakas, Nyob. Sinubukan ko na. Pero yung bata sa tiyan ko, patuloy na gumagalaw. Bakit hindi pa siya lumalabas? Puwersa, in. Gamitin mo pa ang lakas mo. Tawagin niyo ang tao. Dali. Hinto. Tatanungin kita. Isang araw na siyang nanganganak. Bakit hindi pa rin lumalabas ang bata? Ito. Hindi ko rin alam, matanda kong ministro. Wala kang kwenta. Hindi ka ba nagsabi dati na ang pulso ni Rin Lee ay matatag? Na ang pulso ni Rin Lee ay matatag? Na ang pulso ni Rin Lee ay matatag? Ano na ang nangyayari ngayon? Walang kwenta ka. Di ba sinabi mo dati na ang pulse ni Consort Lee ay palaging matatag? Ano ang nangyayari ngayon? Ako'y pupunta kay Consort Lee. Magbibigay ng acupuncture. Baka makatulong para mapalabas ang sanggol. Hurry up and go na. Bakit sobrang galit ng prinsipe? Ngayon. Hindi ba't magandang araw ito para sa kapanganakan ni Fubao? Ilang araw na nakalipas. Nakapagsuot ako ng bagong damit kay Xiaoju na may lason. Dapat ay. Nagsimula na ang epekto ng lason at mamamatay na siya. Paano ka naging ganito kasigla?
May mga kaluluwang nagmumulto sa tanggapan ng prinsipe. Kaya pala hindi makapanganak si Haring Lihui. Ikaw na babae. Nangahas kang sumpein si Haring Lihui. Parang ayaw mo nang mabuhay. Hindi maganda, kagalang-galang na prinsipe. Nahihirapan si Haring Lihui sa panganganak, malakas ang pagdurugo. Mukhang hindi na siya kakayanin pa. Ano? Prinsip! Bakit ganito ang nangyayari? Noon, sinuri mo ang pulso niya at ligtas. Sabi nila, maganda ang pulso nitong panganganak na ito. Bigyan kita ng isang kwarto. Kung ang batang ito, kung hindi mo kayang muling buhayin, huwag ka nang mabuhay para sa akin. Mahal na Ginoo. Nandito ako. Huwag mong asahang maliligtas, ikaw na masamang babae. Sino ka ba talaga? Bakit mo gustong mamatay ang asawang panggilalas ng prinsipe? Sino ang kausap mo? Nagsasalita ako sa bata sa tiyan niya. Sino ka? Ano bang sinasabi mo? Bata sa tiyan ni Lifay. Paano naman makakapagsalita? Hindi nagbabalat kayo si Bai. Dahil siya ang tagapayo sa aking tahanan. Kahit hindi ko alam kung bakit. Ay papasok sa katawan ng batang ito. Ngunit sa iyong sariling lakas, hindi mo kayang lutasin ang mga bagay. Maaari kitang tulungan. Dapat bang maniwala ka sa akin? Sabi ng bata na siya ay may hinanakit. Talaga bang may problema ang isip mo? Xiaoju, kung hindi mo mapanatili ang disiplina sa mga tao mo, ako na ang bahala magpalakad. Lumapit kayo. Ihulog niyo siya sa baba. 10 palo sa mukha. Opo. Sino nang tatangkang? Ganyan ka na lang. Magagalit siya. Talaga nga ba, tulad ng sinabi niya, na may problema ang bata? Talaga nga ba, tulad ng sinabi niya, na may problema ang bata? Kagalang-galang. Tulungan mo po ako. Ano ba ang iniisip ko? Isang hindi pa nabubuting sanggol. Paano siya magkakaroon ng hinaing? Tiyak na si Xiaoju ito. Nagsiselos siya dahil magkakaroon ako ng isang biyaya. Kaya pinapakita ng babaeng ito ang kanyang mga palabas dito. Ano pa ang hinihintay mo? Hilain mo siya palabas. Kung patuloy ka pa ring tigas ang ulo. Hayaan nating ang emperador ang maghatol ng katarungan. Saka naman, malapit na siyang dumating. Narito na ang emperador. Bakit maaga kang dumating, ama? Pagpupugay sa ama. Kumusta po? Kumusta? Aking apo sa trono. Wala naman. Paano ba? Aking prinsipe. Wala naman. Matagal nang nakikipaglaban ang dakilang yan. Walang tigil ang gutom. Umaasa lang sa pagdating ng batang swerte. Upang mapabuti ang kapalaran ng bansa. Pakiusap, hintayin mo sandali, ama ng hari. Malapit nang isilang ang bata. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ipinapaabot ko po, ama ng hari. Ang bata sa sinapupunan ni Li Fei ay hindi pa isinisilang kahit isang araw na. Xiaoju, ikaw. Tumahimik kayo. Dahil sa mga midwife. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Mahal na hari. Masyadong malaki ang sanggol. Kaya nahihirapan sa panganganak. Mali. Sabi mo, ano ba talaga ang nangyari? Ulat po, mahal na hari. Masyadong malaki ang sanggol. Kaya nagkaroon ng hirap sa panganganak. Mali. Sino ka? Ulat po, ama kong hari. Siya ang aking tagapayo sa bahay. Dalubhasa sa sining ng panghuhula. Kaya ikwento mo ng maayos. Bakit ang batang ito ay ayaw pang ipanganak? Ano ba talaga ang dahilan? Kung mali ang sabihin mo, kahit si ikatlo ay hindi ka matutulungan. Ayaw ipanganak ng batang ito. Dahil siya ay ang prinsesa na muling isinilang. At si Li Fei ang siyang pumatay sa prinsesa. At si Li Fei ang siyang pumatay sa prinsesa. Kasinungalingan. Malinaw na ang prinsesa ay nang sarili niyang nahulog sa tubig. Walang kinalaman si Guan Li Fei dito. Your Highness. Paano magagawa ng taong dala ng ikatlong prinsipe? Nasiraan ang aking pagkatao ng ganito. Mula nang umalis ang ate ko.
Araw-araw akong nag-aayuno at naniniwala sa Buddha. Nawa ay sa susunod na buhay maging masaya siya. Makamtan lang ang mapayapa at maayos na buhay. Sa buong buhay. Paul. Siyempre, ikaw ang naglagay sa akin. Kasama ang mga bangkay ng ibang kasambahay. Sa likod na hardin. At ginamit pa ang mahika para pigilan. Na makalayo ang aking kaluluwa mula sa palasyo ng prinsipe. Maaari lamang muling ipanganak sa iyong sinapupunan. Kung sa tingin ninyo ay nagsisinungaling ako. Bakit kapag nagsasabi ka ng totoo? Ang sanggol sa sinapupunan ay sumisipa ng sobrang sakit. Majestad. Lahat ng ito ay parang medyo mahirap paniwalaan. Pero basta mong magpadala ng tao sa likod na hardin ng prinsipe, maghukay ng 2 talampakan, ang katotohanan ay lalabas sa ibabaw. Mahal na hari, parang ang lahat ng ito ay maaaring magmukhang kakaiba. Ngunit basta't magpadala kayo ng tao sa likod ng hardin ng prinsipe na maghukay ng 2 talampakan, lalabas ang katotohanan. Huwag. Huwag po, mahal na hari. Sila'y nag-akusa sa akin. Mahal na hari. Gusto mong pigilan ang hari na pumunta at hukayin ang aking bangkay. Mangarap ka na lang. Wala akong galit o alitan kay Li Fei. Bakit ko siya papatulan? At saka, ito ang unang beses kong pumunta sa palasyo ng prinsipe. Kung hindi dahil sa sinabihan ako ng sanggol sa kanyang sinapupunan, paano ko malalaman? Nasa likod ng hardin na ito, nakatago pala ang isang malaking lihim. Lai Desheng. Narito. Agad magpadala ng tao para maghukay. Ito ang utos ng hari. Huwag po. Kagalang-galang na hari. Ginoong Li. Nakita na. Sa wakas, nakita na. Dalhin na dito para makita namin. Opo. Ito. Ito. Ang laki ng kasalanan nito. Hindi nila manghukay yan. Hindi talaga. Ginoo. Ginoo. Nakuha na, nakuha na. Anong nakuha? Iangat na niyo agad. Ito. Lahat ng ito ay mga paborito kong mga harem. Anong nangyayari? Mabilis. Mahal. Ang mga taong ito ay pawang namatay dahil sa inggit ni Defy. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Kailangan mo pa bang mangloko sa harap ng emperador? Alam mo ba? Ang panlilinlang sa hari ay magdadala ng parusang kamatayan sa siyam na angkan. Sabihin mo, ano talaga ang nangyayari? Sinasabi ko na. Tama ang sinabi niya. Ang mga taong ito, ako ang pumatay sa kanila. Pero dapat na silang mamatay. Dahil sa kanilang pagdating. Wala nang pakialam ang hari sa akin. Kahit na ako ang nagbigay ng lahat para sa'yo. Ako lang talaga ang tunay na nagmamahal sa'yo. Babae, nangahas kang sampalin ako. Isang sampal lang sa'yo, magaan pa yon. Maraming kasamaan ang nagawa mo. Dahil sa iyong selos. Maraming buhay ang nawasak. Ikaw pa ang nagpaalipin. Sa prinsesa ng tagapagmana sa loob ng palasyo ng tagapagmana. Huwag siyang muling ipanganak. Kailangan lang niyang ipanganak sa iyong sinapupunan. Ano? Ano ang sinabi mo kanina? Sabi ng prinsesa. Gusto niyang pumutok sa iyong tiyan. Dalhin ka o masamang babae sa impyerno. Daranasin ang matinding pagdurusa. Huwag, huwag. Huwag. Ako ang may kasalanan. Huwag kang lumabas. Huwag lumabas. Pakiusap. Ako ang nagkamali. Kung alam mong mali ka, bakit hindi mo pa tinatanggal ang mga kadena sa katawan ng prinsesa at humingi ng tawad sa kanya sa pamamagitan ng pagmamano? CJ. Magpapakumbaba ako. Aamin ako na nagkamali ako. Kapatid. Pasensya na. Ate, pasensya na. Pasensya na.
Ang nakakakilabot ng mga tanikala na ito. Hindi maisip kung gaano kasakit at kawalang pag-asa ang naramdaman ng prinsesa nang siya'y nakadena. Pasensya na. Umalis ka na. Bumagsak na siya mula sa pinakamataas na lugar. Natapos ko na rin ang aking plano. Salamat, tagapagligtas. Sa pagtulong sa akin na tuklasin ang katotohanan. Makawala sa dilim. Paalam. Paalam. Sa susunod na buhay, magiging ganap ka. Susunod na buhay, magiging ganap ka. Prinsip. Ito ang iyong usaping pampamilya. Ayusin mo ng maayos. Kung hindi mo mapangasiwaan ng maayos, hindi ka na pwedeng umupo sa trono. Huwag na kayong maghangad pa. Bumalik sa palasyo. Ama. Magandang pagbati sa hari. Tapos na ang palabas. Tayo na rin. Pinahiya mo ako ng sobra. Kakausap mo lang. Ay, ang kaluluwa ng prinsesa ng korona. Puso. Umalis na ang kaluluwa ng prinsesa ng korona. Ang bata sa tiyan ni Li Fei. Kapanganakan ay magiging patay na sanggol din. Tingnan mo ang prinsipe na masama. Ang kapalaran ni Li Fei. Siguro hindi rin maganda. Ang mabuti at masama ay may gantimpala. Salamat, Ginoo. Sino ang taong iyon? Siya ang prinsesa ng Haba. Kapatid na babae ni Xiao Qinyan. Sino ang taong iyon? Siya ay ang prinsesa. Kapatid na babae ni Xiao Qinyan. Mula pagkabata, paborito siya ng emperador. Gusto niya ang lahat. Masyadong mayabang. Walang dahilan para pansinin siya. Sa plano mo, maliban sa tamang pagkakataon, kulang ka pa ng isang tao. Sino siya? Hindi mo ba sinasabi? Ang bagong top score. Siksik-san ba? Bagaman may kakayahan ang taong ito. Ngunit pinatay ng prinsesa ang kanyang minamahal. Wala siyang nagawa. Buong puso siyang handang gumapang sa kanyang mga paa. Maging lingkod sa ilalim ng kanyang palda. Kaya mas kailangan siyang akitin. Ganito na lang. Imbitahan mo siya sa bahay para kumain. At akitin mo siya. Makakakuha tayo ng suporta mula sa prinsesa. Ang bango naman. May bagong kusinero sa bahay. Dahil paulit-ulit kong iniisip pero hindi ko maintindihan. Magkapatid na sina Prinsesa Chang at Xiao Qinyan. Pareho silang masama. Paano kaya si Prinsesa Chang ay, isang maliit na, bagong top score, ay lumipat na sa akin? Parito po kayo. Kailangan mo lang ipaliwanag sa kanya ng malinaw ang iyong plano. Pagkatapos, ibigay mo ito sa kanya. 3 araw mula ngayon. Siyang sasagot. Ayos. Ito na ang prinsipe ng ikatlong anak. Matagal ko nang narinig ang pangalan ng kagalang-galang. Hindi ko akalain na magaling ka ring makipag-usap. Matagal ko nang narinig na ang bagong top-notcher ngayong taon. Ay talagang kahanga-hanga. Magandang mukha at anyo. Ngayon ay nakikita ko na. Tunay ngang kahanga-hanga. Maupo po kayo. Salamat po, Haring Prinsipe. Kayo munang mag-usap. Mayroon pa akong ibang kausap. Itong dalaga ay si
Kanya siya. Tagapayo. Beishai. Huwag mo siyang pansinin. Upo ka. Opo. Mag-isa ka, malungkot ba? Binibining Shen. Nakikita mo ba ako? Mahal na Ginoo, tingnan mo ang bagay na ito. Ito ay. Nakikita mo ba ako? Sa wakas, may makakausap na ako. Talagang nahihirapan na ako. Anong nangyari? Walang anuman. Iginagalang ko po kayo, Your Highness. Alam mo ba? Matagal na akong pumanaw, halos kalahating buwan na. Wala man lang kahit isang multo na makausap ko. Hindi pa rin ako makalilipat sa kabilang buhay. Araw-araw, nasa tabi lang ni Xixon. Nakikita ko siyang kasama. Yung taong pumatay sa akin. Halos mabaliw na ako sa inis. Ganito mo lang ba sasabihin sa akin ang iyong sikreto? Hindi ka ba natatakot na masama ako? Ganito mo lang. Sasabihin sa akin ang iyong sikreto. Hindi ka ba natatakot na masama ako? Hindi. Simula nang maging multo ako. May matinding reaksyon ka sa kabutihan at kasamaan. Kapag malapit ka sa mabuting tao, pakiramdam mo ay maginhawa. Parang nakalulugod na sikat ng araw. Na nakapaligid sa'yo. Kung malapit ka sa masasama, magiging hindi ka komportable. Parang gusto mong umiwas. Ah, ganito pala yun. Ito ba ang alak na gawa sa osmanthus? Ito ang paborito kong inumin noong buhay pa ako, tuwing Agosto. Siksikson ay nanghihila ng mga osmanthus sa bakuran. Para gawing alak para sa akin. Pero ngayon, pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa iyong kwento kay Sikson? Ako at Sikson ay magkaibigan mula pagkabata. Ako at Sikson ay magkaibigan mula pagkabata. Noon ay sobrang nagmamahalan kami. Nais pa naming magpakasal sa ika-15 ng Oktubre ngayong taon. Tikman mo. Kuya Xun, ang ginawa mong osmanthus wine, talagang lalong lumala sa ito. Naiinip na ako. Huwag masyadong uminom. Sapat na ang tamang dami. Sa hinaharap, gagawa pa ako ng alak para sa'yo habang buhay. Ngunit hindi ko inakala. Noong araw ng tagumpay ni Xixon sa pagsusulit, ito na ang aking oras ng kamatayan. Xixon, huwag kang magpakabobo. Ang prinsesa ay napansin ka. Ito ay iyong swerte. Huling tanong ko na ito sa'yo. Handa ka bang sumama sa akin? Ako. Sang-ayon ako. Xixon, ikaw na traitor. Malinaw na nangako ka. Nagagawin mo ang alak para sa akin habang buhay. Ngunit ngayon, sang-ayon ka pa, na makipag-isa sa kaaway na pumatay sa akin. Ngayon naman, pinangako mo, na makakasama ang pumatay sa akin. Sakto ka pa. Sumama ka sa akin. Hindi mawawala ang yaman at karangalan mo. Nalaman ko.
Na ganito katagal ang ating pagmamahalan. Sobrang dali kong natalo. Sa huli, ako pa ang nagkamali ng pagtitiwala. Pagkatapos noon, nawalan ako ng pag-asa. Nais kong muling ipanganak. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Kailangan ko lang manatili sa tabi ni Sixon. Marahil ay may kasalanan ako sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, ay saka lang ako parurusahan ng ganito. Magkakaroon ka ng magandang katapusan. Salamat sa iyong pag-aaliw. Ngunit, kung makuha ni Sixon ang gusto niya, at maging masaya, ayos na rin. Tapos na kayo mag-usap. Siyempre. Your Highness. Gabi na. Ako po ay magpapaalam na. Ako rin po ay magpapaalam. Paalam. Bakit mumingiti ka ng sobrang saya sa kanya? Ang cute niya talaga. Magstay ka na lang dito mag-isa. Anong nagawa ko sa kanya? Araw-araw ginagaya niya itong sirang suklay. Halos 3 araw na niya itong ginagaya. Noong una, di mo naman ako pinapansin ng ganito. Dumating na ang prinsesa. Magandang araw, prinsesa. Ito ay para sa akin. Ito ay para sa akin. Regalo. Sandali lang, ipapasa ko na. Inaasam-asam ito ng prinsesa. Tingnan mo ang iyong pakikisama. Walang silbi. Lahat ay handa na. Hintayin lang ang pagdating ng tanghali. Ito ba ang ibinigay sa iyo ng ikatlong prinsipe? Ano ang kailangan mo sa pabangong ito? Ano ang sasabihin ko sa kanya? Hindi naman niya ako marinig. Miao Yi, huwag kang umalis. Hintayin mo lang sandali. Nakikita mo ba ako? Matulog ka na. Matapos matulog, lahat ay magiging maayos. Silang. Nasaan ang regalong inihanda mo? Nasaan? Inaasahan ko ito ng husto. Prinsesa. Oras na. Ano ibig sabihin ito? Sining ng pagkuha ng kaluluwa. Simulan. Ang sakit. Sixon, ano ang ginawa mo? Tawagin ang mga tao. Anong nangyari? Bakit ako nandito sa silid ng prinsesa? Anong nangyari? Bakit ako nandito sa silid ng prinsesa? Mayaoy. Mula ngayon, ikaw ang magiging tanging prinsesa ko. Ayos ba? Ikaw. Hindi mo akalain. Tanggapin ang bagong buhay. Aking mahal. Gising ka na. Halika. Kamusta ang pakiramdam? Ayos lang ba? Paano ako naging prinsesa?
Paano ako naging prinsesa? Mula ngayon, ikaw ang prinsesang minamahal ng lahat. Ako naman, ang taong pinakamamahal mo. Kaya pala ang lahat ng ginawa mo ay para mapalitan ng aking kaluluwa, ang prinsesang panganay. Ellen, akala ko, kailangang panoorin kita, na magkasama kayo ng prinsesa hanggang sa pagtanda. Tapos ang kaluluwa ko ay unti-unting mawawala sa mundo. Hindi ko inakala na maaari pa akong makasama mo. Narito na tayo. Mukhang hindi tamang oras. Salamat sa inyo sa amoy ng muling pagbuhay. Kung hindi ang aking plano, ay hindi ko alam kung kailan matutupad. Ito ang nakipag-usap sa akin noong araw na yon. Huwag kang gumalaw. Kaka-enter lang ng iyong kaluluwa sa katawan na ito. Hindi ka pa sanay. Hindi ko inasahan na ang bagong top-notcher ay ang huling mahika na makapangyarihan sa mundo. Nakakuha ka ng ganitong henyo. Talagang malaking kita mo. Kumusta? Maganda ba ang mukha na ito? Maganda nga. Pero, mamuhay gamit ang ganitong mukha. Ang weird ng pakiramdam. Biglang nagbago ang mukha ng prinsesa. Magiging delikado ka. Kapag natapos na ng ikatlong prinsipe ang kanyang plano, at wala nang makapanganib sa'yo, ibabalik ko ang mukha mo sa dati mong anyo. Lanan. Palasyo ng Hari. Matapos ang usapin ng prinsesa ng Crown Prince, lalo pang naging malamig ang Emperor kay Xiao Qinyan. Nakamba si Xiao Qinyan na ipapasa ng Emperor ang trono kay Xiao Ju. Kaya nag-alsa siya. Nagkaisa sina Xiao Ju at Miao Yi. Pinatay si Xiao Qinyan sa harap ng malaking palasyo. Bago mamatay ang emperador, ipasa ang trono kay Xiao Ju. Nakuha ni Xiao Ju ang buong bansa ayon sa kanyang hangarin. Mabuhay ang imperyo. Ang pangakong binitiwan ko noon, sa wakas ay natupad na. Ang pangakong binitiwan ko noon, sa wakas natupad na rin. Ginoong Xiao, mag-usap tayo. Ikaw ang bahala sa 3 pagkain ko sa isang araw. Dagdag pa ang isang hita ng manok. Tutulungan kitang kalkulahin ang buong mundo. Paano? Ulo ng pangunahing komandante ng kalaban. Dinala ko sa'yo. CJ. Sundin na lang natin ang gusto ng dalaga. Sasabihin ko sa'yo. Tungkol sa espiya sa hukbo. Ngayon, matutulungan kitang ayusin yan. CJ. Yung iyon. May gusto ka bang kainin? Maaari kong ipagawa sa kusina. Ano mang gusto mong kainin? Kaya gusto kong kumain ng inihaw na binti ng tupa. Ano mang gusto mong kainin? Kaya gusto kong kumain ng inihaw na binti ng tupa. CJ. Mula ngayon, ang buhay mo ay akin. Walang sinuman ang makakapagkuha sa akin ang iyong paligid.
Pakakasalan kita. Sa wakas, makakatulog na ako ng payapa. Sa wakas, makakatulog na ako ng payapa. Tinatanggap ko ang aking magandang buhay pagretiro. Mayroon pa akong huling bagay na nais itanong sa'yo. Nais mo bang maging aking reyna? Nais mo bang maging aking reyna? Ngunit, wala akong gustong gawin. At ayaw ko ring pakialam. Pwede mong sundin kung paano mo gustong mamuhay. Kaya, sasang-ayon na lang ako sa'yo.